Nakausap niyo ng presidente diyan sa bill niyo na bibigyan Hindi ko pa nakausap si presidente, hindi pa. So kahit ayaw niya, gusto niya o ayaw niya, itutuloy niyo pa rin? I don't think, wala akong makitang dahilan bakit ayaw niya. Siya nga gumawa ng ICI. Ang ginawa nga natin dito ay binigyan ng mas malawak na kapangyarihan yung ICI. Bakit naman niya aayawin, no? Ang dinagdag ko lang pala dito from the present ICI, nagdagdag pa tayo ng 2 members, no? Isang member ng academe, tsaka isang member ng NGO. At isang nakalimutan ko pala dito nung final ko to is dapat bigyan ng holdover capacity yung 3 members presently, no? Kasi nasimulan natin nila to. So pag nag-committee hearing, I will just add that na I will propose na yung 3 present members ay maging holdover capacity sila. So dadagdagan na lang ng 2, ng isang member of the academe tsaka member ng reputable NGO. Makita natin, saan ka nakakita na dito 20 billion yung budget, no? Tapos may mga substandard at may mga substandard na projects na ang contractor pa is SunWest. Yan. Yung sinabi ni DL Cantara, no, na humihingi ng 20% nung una, 25% nung susunod, nung 2023 onwards, si Congressman Saldico at nagbigay siya. Hindi ba damage to government yun? Yung proyekto, mas marami sanang proyektong nagawa kung walang corruption na 25%. So, ang liwanag ng damage to government doon, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Nasa lang on my end. Doon po sa bill niyo po ba sa ICI, is it mandatory po ba na kailangan i-livestream yung hearings or improve the transparency framework para, of course, makita ng public kasi yung dinedemand ng public na dapat ang ICI nag-livestream ng hearings? Ay, nag-commit na naman yung ICI na i-livestream nila. Pero maganda yan, no? Buti na sabi mo, I think hindi ko yata nalagay because I already saw their statement na magla-livestream sila. Pero para mas maliwanag, we will put that in the bill at siguro may kapangyarihan lang sila magkaroon ng executive session if necessary. Nag-recommend na po ang ICI sa ombudsman na file ng charges po si Saldico and others. So are you one with Congresswoman De Lima na pabilisin na lang yung pag-usad ng proseso sa pagkakaso para po maging hindi na nga questionin yun pong pagkansela sa passport ni Saldico if ever? I think they're working on it, no? I think they're working on it. Last week lang yata na ipasa ng ICI, no? Bigyan naman natin sila ng oras, no? Yes, kasi may mga nagsasabi na baka daw ma-duplicate daw yung duties ng ICI at ng ombudsman. Kasi nga po, parang you're basically just giving the ICI the same powers of the ombudsman na parang dapat na lang daw, palakasin na lang daw yung capability ng ombudsman to investigate and file case against these sa flood control. What's your take po doon sa sinasabi nga ng iba na baka ma-duplicate daw yung role ng duplication daw ng role ng ombudsman and DOJ and other investigating agencies yung ginagawa ng ICI? And this is to support them, no? Kaya nga it's for a limited time period kasi sa dami ng nakikita nating kaso dito, pag natapos naman to, na-file to mga to, syempre ito'y tulong para sila mapabilis yung pag-file natin ng kaso dito sa mga ito, no? So ito'y tutulong lang doon sa ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because meron tayong responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita kaagad na seryoso dito sa investigasyon to dahil ito yung pinakamalaking corruption scandal sa history ng ating bansa. May timeline po ba kayo kung for this for the ICI to do its job? Like for example, 1 year, 2 years? 2 years po. 2 years. Sa law? 2 years po. Okay. Kung Tupi, baka lang may comment ka doon sa recommendation ng ICI na or ito nga pala yung sinasabi po ni Ombudsman Remulla na maaari nga pong maharap sa gross inexcusable negligence etong si dating Speaker Martin Romualdez for appointing nga daw former Bicol Representative Saldico as head ng APRO. No, I think my interpretation of that is that as of now,
yan yung maka-file pa lang nila na may ebidensya. Pero hindi ibig sabihin na yan lang ang ipa-file at wala na silang ipa-file na ibang kaso. Yun ang intindi ko doon sa statement na yun.